Sorry, Emma. But I think we're not really meant for each other. Maghiwalay na tayo. Para bang binagsakan ng langit si Emma Bell nang sabihin ng nobyo ang mga linyang iyon. Nagtatrabaho ito sa abroad at sa loob ng 3 taong relasyon nilang dalawa, hindi siya makapaniwalang sasayangin lang ito ang lahat ng pangarap nila para sa isa't isa. What? Ganun na lang yun? Isang araw sasabihin mo na lang na hindi tayo para sa isa't isa? Anong nangyari sa pangako mo? Sa mga plano nating dalawa? Sasayangin mo lang sa isang mababaw na dahilan? Samuel, paano mo to nagawa sa akin? Ang sama-sama mo. Di niya mapigilang mapaiyak habang sinusumbatan ang dating kasintahan. Sa tingin ko, di talaga mag-work ang long-distance relationship. Kaya hanggat maaga pa, tapusin na natin to. Makakahanap ka rin ng lalaking totoong magmamahal sa'yo, Emma. Nito na di makatingin sa kanya ng diretsyo. Kausap niya ito via video call. May iba na ba, Samuel? Sabihin mo. Dahil hindi ko matatanggap ang simpleng dahilan mo. 1 taon ka pa lang dyan sa abroad. Huwag mong sabihin nakahanap ka na ng ibang babae dyan. Samuel, 3 taon. Napahagulhon niyang sumbat. Masamang-masama ang kanyang loob. May iba na akong mahal, Emma. Kaya tanggapin mo na lang. Tinatapos ko na ang lahat sa atin. Pagkawikang iyon, pinataya na siya ng cellphone. Ilang sandali pa, nakablock na siya at di na niya ito maaaring kontakin. Hinagis niya ang kanyang cellphone sa kama sa labis na sama ng loob. Ang sakit sa dibdib na halos di siya makahinga. Kaya pala lately, ramdam niya ang panlalamig nito. Laging sinasabi nito na busy lang sa trabaho, pero ang totoo, na humaling na pala ito sa ibang babae. Si Samuel ang una niyang pag-ibig at sa 3 taong tinagal ng kanilang relasyon, marami na rin silang pangarap na ngayon di na matutupad pa. Paano niya ngayon maibabalik sa normal ang buhay niya? Gayong ngayon pa lang ay di na niya alam kung paano gagawin iyon. Animoy lantang gulay siyang bumagsak sa kama. Wala siyang lakas. Di muna siya papasok sa trabaho. Nakafocus siya sa nangyari sa kanya. Si Emma ay isang flight attendant. 24 anyos. Masasabi niyang kahit pa lumaki siyang walang kinikilalang ama, ay nagawa naman siyang mabigyan ng magandang buhay ng pinaka-importanting tao sa buhay niya, ang kanyang ina. Isa itong public accountant. Kaya naman, naitaguyod nito ang kanyang pag-aaral hanggang sa naging ganap na flight attendant, ang pinakapangarap niya. 2 taon na rin siyang nagtatrabaho at tuwing katapusan lamang siya umuuwi sa bahay ng kanyang ina. Bandang 7:00 na ng gabi nang siya'y magising. Bumangon siya sa kama. Gulong-gulo ang kanyang buhok. Kinuha niya ang suklay at saka lamang niya napansin ang magang mga mata. You don't deserve this, Emma. Bulong niya sa sarili. Nagkakaganyan ka dahil lang sa isang lalaki. Hindi mo ba naisip na hindi talaga kayo para sa isa't isa? Come on, stop it, Emma. Kuyom ang 2 kamay habang kinakausap ang sarili. Do you think Samuel suffer the same pain as you do? Hindi. He's happy. Kaya tama na ang ilang oras na pagmumukmok. There's a lot of fish in the ocean better than Samuel. Enjoy life. Hindi mo dapat anihin ang parehong sakit na pinagdaanan ng mom mo dahil lang sa isang lalaki. Mariing wika niya sa sarili. Nagmamadaling kinuha ang tuwalya at nagtungo sa banyo. Palabas na siya ng kanyang apartment at tinawagan si Luna. Kasamahan niya ito sa trabaho. Niyaya niya itong mag-nightclub. Dati, hindi siya madalas nakakasama dito dahil madalas binabawalan siya ng nobyo na gumimik kasama ang mga kaibigan niya. Pero ngayon, malaya na siyang gawin ang gusto niya.
Nagsisisi siya na naging santa siya. Sunod-sunuran sa halos lahat ng sinasabi ng lalaki. Maiwasan lamang ang di nila pagkakaintindihan. You're so hot, girl. Anyari? Bungad agad ni Luna sa kanya. Kasabay na paghinto ng kotse nito sa kanyang tapat. Maiksing miniskirt na kulay itim na tinernohan ng white crop top na hapit sa katawan. Iyong tipong party girl ang kanyang forma. Pinangako niya sa kanyang sarili, di na niya hahayaang pumatak ni isang luha sa kanyang mga mata. Kung nagawa siyang ipagpalit ng taong pinag-alayan niya ng kanyang puso sa loob ng 3 taon, sisiguraduhin niyang sa gabing ito, may isang lalaki na maaakit at mapapaibig niya sa taglay niyang kagandahan. Wala. Just an ordinary day, Luna. But I think it's about time to change for the better. Hani niya na makasakay sa kotse. Wow! You know what? May nagbago sa'yo, girl. Alam na ba ng butihin mong nobyo na Katet, Luna. From now on, di mo na babanggitin ang pangalan ng lalaking yun. We're done. Agaw niya sa iba pa nitong sasabihin. May himig ng lungkot ang kanyang boses. Inaamin niya na pinipilit niyang maging matatag at di magpapaapekto sa kabila ng lahat ng nangyari. What? Seriously? Nag-break na kayo? Oh my! Bulalas ng kaibigan. Saksi din ito sa 3 taon na magkarelasyon silang dalawa ni Samuel. Tama ang narinig mo. But I swear, I will never be the same Emma. One day, pagsisisihan ng lalaking yun na basta niya nalang sinayang ang 3 taon. May bahid ng galit at puot sa kanyang boses. Oh, sorry to hear that, Emma. But you're right. Di mo deserve na ipagpalit ka lang ng lalaking yun. It's a good choice to party, girl. To have fun and forget about that freaking bastard. Gigil na wika ng kaibigan, sabay hawak ng manibela. Pumasok na sila sa isang high-class na nightclub. VIP dito si Luna. Mayaman at maimpluwensya ang pamilya nito. Halos lahat yata ng narito sa club ay pawang mayaman at may kaya sa buhay. At dahil kasama naman niya si Luna, kahit pa di naman siya mayaman, nagagawa niyang makapasok sa ganitong lugar. Nakailang punta na rin siya dito. Kaya naman, kilala na rin siya ng mga kaibigan ni Luna. Halos mga kasamahan niya sa trabaho ay dito din tumatambay, kaya ngayong gabi, hindi muna niya iisipin ang perang magagastos niya para lamang kalimutan ang lahat. Diretso agad sila sa harap ng poging bartender. Nakatatlong shot agad siya ng mamahaling inumin na sa unang tikim niya ay masarap ang lasa. Di siya nakaramdam ng pait o ano paman. Easy, Emma. Kakarating lang natin. Mabuti pa, doon tayo sa table ni na Erwin. May papakilala kami sa'yo. Bulong ito at halatang excited ang boses sabay hakbang sa table ng kasintahan nitong si Erwin. Di naman siya pumalag, lalo pa't hinawakan siya nito sa braso. Pinakilala siya nito sa mga kasamahan nito sa mesa. Di naman siya nailang, lalo pa at mukhang mabait ang mga kasamahan nitong lalaki at 2 babae. Nakangiti at nakipagkamay ang mga ito sa kanya. Maliban lamang sa isang seryoso at tahimik lamang at ni hindi siya nito kinamayan. Hinagod pa siya nito ng tingin habang nakataas ang isang kilay. Mark, meet my friend, Emma. Boses iyon ni Luna na muli siya nitong pinakilala. Whatever, Luna. Nito, sabay tungga ng hawak na bote. Babe, good thing your friend Emma is here. Nang di naman mabagot tong si Mark. Puro na lang trabahong inaatupag. Loveless naman. Boses iyon ni Erwin na sinabayan ng malutong na tawanan ng mga kasama nito. But still, nanatiling tahimik lamang ito. Nagsimulang magsayahan ang bawat isa. Wala namang pakialam si Emma hanggang sa di niya namamalayan na tila nang wawala yata ang lahat niyang hiya sa katawan.
Nagsimula siyang gumiling kasabay ng musikang pinapatugtog. At ang dating walang imik na Mark ay nagawa niya ring pasunurin. Sumasabay ito sa indak ng tugtugin. Walang pakialam si Emma na halos magkadikit na ang kanilang mga katawan. Naglalakbay din sa kanyang bewang ang isang kamay nito, habang ang isa niyang kamay ay nasa batok ni Mark. Sa dami ng tao sa paligid, di na rin niya alam kung nasaan si Luna. Masyado siyang nakafocus sa binata. Nang bigla ay ninakawan siya nito ng isang halik sa mga labi. Saglit siyang natigilan. Nagtama ang kanilang mga mata at sa di niya maintindihan, kusa siyang humalik dito. Dahilan upang mas lalong lumalim ang halik na iyon. Halos magkayakap na silang dalawa ni Mark habang nililisan ang maingay na lugar na iyon. Habang nasa elevator, pinapalig siya ng halik nito mula sa liig pababa sa kanyang dibdib. Di niya magawang mag-isip ng tama. Marahil dahil sa kalasingan, iba ang sayang dinudulot sa kanya ni Mark sa bawat haplos at halik nito. Mas lalo yata naging triple ang init na nararamdaman niya, dahilan upang mas humigpit pa ang pagkakayakap niya sa leeg nito. Let's get out of here. Bulong ito sa kanyang tenga. Naging sunod-sunuran siya dito. Di pa niya mapigilang makiliti sa ginagawa sa kanya ni Mark. Malaya nitong hinahalikan ang kanyang liig. Huminto sila sa tapat ng isang silid. May kinuha ito sa bulsa na isang card at sa isang iglap bumukas iyon. Agad siyang siniil ng halik sa mga labi nang maisara ang pinto. Sinandal siya nito sa pintuan habang ang mga kamay ay malayang naglalakbay sa kanyang katawan. Wala siyang pakialam sa posibleng mangyari. Sarado ang isip niya upang isipin ang maaaring maging bunga sa gabing iyon. Napasinghap siya nang dumako ang isang kamay nito sa kanyang dibdib. Naghahatid ng nakakabaliw na sensasyon ang malikot nitong mga kamay. Hanggang sa tuluyang natanggal nito ang pagkakahook ng kanyang bra. Buong pagmamadali nitong tinanggal ang kanyang top na suot. Tinumbasan niya ang ginagawa sa kanya ng lalaki. Isa-isa niyang tinatanggal ang suot nitong suit, maging ang t-shirt nito na lumantad sa kanya ang matitipuno nitong dibdib. You're such a goddess, Emma. Bulong nito, kasabay na pag-angkin nito sa pinakaibabaw na parte ng kanyang mayamang dibdib. Napasinghap na lang ang dalaga, kasabay ng pagpapakawala ng sunod-sunod na mga ungol. Kailanman ay di pa niya naranasan ang pinapalasap sa kanya ni Mark. Kamuntikan na niyang maisuko noon ang sarili kay Samuel, pero dahil pilit siyang kinokontrol ang mga takot at agam-agam niya, kaya di niya tuluyang naisuko ang bataan. Pero pakiramdam niya, may kung ano kay Mark na kusa siyang bumibigay. Napapaungol siya sa mga haplos ni Mark sa kanyang mga dibdib. Ibang ligaya ang dinudulot nito sa kaibuturan ng kanyang pagkababae. Let's enjoy the night, Mark. Nababaliw niyang bulong dito habang patuloy nitong ginagalugad at sinasamba ang kanyang katawan. Ilang sandali pa ay naramdaman niya ang isang kamay nito sa kanyang puson pababa sa pinakasensitibong parte ng kanyang katawan at nagdulot iyon ng kakaibang pakiramdam lalo na magsimula itong mag-explore doon. You're driving me crazy, Mark. Halos nahihirapan niyang daing dito na mas lalo yatang pinagbubutihan nito ang ginagawa. Alipin ng matinding pagnanasa. Kusang tinanggal ng dalaga ang suot na pantalon ni Mark habang abala ito sa ginagawa. Mabilis din itong hinubad ang suot niyang skirt kasama na ang underwear niya. Naghatid ng kakaibang sensasyon sa kanyang pagkatao ang pagkakadikit ng kanilang mga katawan at ang pagsaya ng kahandaan ng lalaki. Pinangko siya nito at dahang-dahang naupo sa kama habang nakaupo sa kandungan nito kaharap sa binata habang magkahina ang kanilang mga labi. Animoy uhaw silang dalawa sa isa't isa. Habang ramdam ng dalaga ang kiliting dulot ng kahandaan nito sa ilalim na natitira nitong saplot.
Sa isang iglap, biglang nagpalit sila ng posisyon at dahan-dahan siya nitong inihiga sa kama habang patuloy pa rin ang halik na pinagsasaluhan nilang dalawa. Bumaba ang mga labi nito sa kanyang lieg hanggang sa kanyang dibdib at nagtuloy-tuloy iyon pababa sa kanyang puson at tuluyang natagpuan nito ang pinakapakay. Mark! Tanging daing niya sa nakakabaliw na sarap na dulot ng kapusukan nito. Pakiwari niya ay para bang kay rami ng mga paru-parong nagliparan sa kanyang tiyan. Napakalmot siya sa buhok nito habang patuloy na sinasambit ang pangalan nito kasabay ng mga ungo na bumalot sa buong silid. Just tell me if you're ready, baby. Halos hirap nitong bulong sa kanya. Take me, Mark. Please. Pagmamakaawa niya kay Mark. Iyon yata ang hudyat na hinihintay nito, ang maging handa siya. Dahil saglit ang itong tumigil sa ginagawa at buong pagmamadaling tinanggal nito ang natitirang saplot sa katawan. Buong ingat itong pumesto sa ibabaw ng dalaga. Akma namang pinaghiwalay ni Emma ang mga hita habang buong pagnanasang hinintay ang pagpasok nito. Kagat ang mga labi habang pigil niya ang kanyang hininga nang may sakatuparan nito ang unang pag-angkin sa kanya. Mas lalo yata siyang naging pawisan nang maramdaman ng hapdi at sakit na animoy napunit sa bahagi ng kanyang pagkatao. Mark, stop. Daing niya habang nagpipigil sa sakit na nararamdaman. Sorry, baby. I didn't know I'm your first. Natigilan ito saglit at para bang natauhan sa nangyari. Ngunit ang marahang paggalaw ng dalaga ang nagpabago ng isip nito. It's a mistake na nakilala mo ko, Emma. Because from now on, di ka na makakalayo pa sa akin. You're mine as long as I want to. Understand, baby? Anito, kasabay ng isang makahulugang ngiti at muli na ito nagpakalunod sa nakakabaliw na tagpo habang iisa ang kanilang mga katawan na sabay sumasayaw sa ritmo ng musikang tanging sila lamang dalawa ang nakakarinig. Sapo ni Emma ang kanyang ulo habang iniisip kung nasaan na siya. Sigurado siyang wala siya sa kanyang sariling kama dahil iba ang paligid, disenyo at kulay ng mga kurtinang ginamit. Akma siyang babangon, ngunit naramdaman niya ang sakit ng kanyang katawan, partikular sa pagitan ng kanyang mga hita. Wala siyang matandaan kung paano siya napunta sa silid na iyon. Ang huling natandaan niya, nagsasayawan sila sa club kasama si Luna at mga kaibigan ng nobyo nito. Mag-isa siya sa magulong kama, hubot-hubad. Pinilit niyang bumangon kahit pa di siya komportable. Nanlaki ang mga mata niya sa dami ng kiss mark sa kanyang dibdib. Emma! Malakas na sigaw niya habang tinatakpan ng unan ang buong muka. Nagmamadali siyang tumayo sa kama at sobra siyang nanlumo sa marka ng dugo na naroon. Alalahanin mo ang lahat, Emma. Di ka lang tanga. Ang bobo mo rin. Dahil sa kalasingan mo, naisuko mo sa di kilalang taong pinakaiingatan mo. Paninisi niya sa kanyang sarili habang pilit na inaalala ang mga nangyari. Tama, si Mark. Siya lang naman ang kasama ko habang nagsasayaw kaya posibleng siya din ang... Tutop niya ang bibig sa naiisip. Isa-isa niyang pinulot ang mga nagkalat na damit sa sahig. Mababaliw na yata siya. Sa kagustuhan niya makalimutan ang mga masasakit na nangyari sa kanya, nawala sa kanyang isang bagay. Diring-diri siya sa kanyang sarili. Pumasok siya sa banyo at nagbaba doon. Galit na galit siya sa dami ng kiss marks sa kanyang dibdib. Mayroon din sa bandang lieg at maging sa likurang bahagi ng kanyang balikat. Tuloy na papaisip siya kung anong klaseng lalaki ang kasama niya buong gabi na nag-iwan talaga ng mga ganong marka sa kanyang katawan. Emma, bakit ba kasi tatanga-tanga ka? Iniwan ka na nga,
Tapos ngayon, eto, ano bang kamalasan sa buhay meron ka? Di niya mapigil ang pagsasampalin ng sarili sa mga nangyayari sa kanya. Pilit niyang tinatanong ang sarili kung bakit puro pagkakamali ang mga nagawa niya sa kanyang buhay nitong huli. Paano niya ngayon malalaman kung sino ang lalaking kasama niya sa buong gabi? Gayong di rin naman siya sigurado kung talagang si Mark nga. Paggewang-gewang siyang naglakad palabas ng banyo. Parehong damit pa rin ang suot niya. Mag-aalas 8 na ng umaga. Nahagip sa kanyang paningin ang isang mamahaling relo na nasa bandang unan. Kinuha niya iyon. Mamahalin iyon at mukhang may kakaiba din sa daming mga disenyo sa loob mismo ng relo. Halatang limited edition at pangmayaman. Kinuha niya iyon at nilagay sa kanyang bag. Matutukoy niya mula sa rilong iyon kung sinong lalaki ang kasama niya kagabi at kung tama ang hinala niya. Pababa na siya ng elevator nang mapansing hindi lang pipitsuging hotel naroon siya. Isa itong high-class hotel na pangmayaman talaga. Iilan lamang ang mga nakakapasok doon. Kadalasan mga business tycoon at VIP member lamang ang makaka-afford sa ganong hotel. Mabilis niyang nilisan ng hotel. Mabuti na lang at wala namang humarang sa kanya. Labis-labis na ang kamalasang nangyari sa buhay niya sakaling mangyari man iyon. Napakamot sa ulo si Mark na magising siya na madaling araw. Yakap-yakap niya ang isang hubot-hubad na babae na nakatalikod sa kanya. Pilit niyang inaalala ang lahat. Tama ang babaeng kasama niya ngayon ay kaibigan ni Luna. Magkasama sila sa club kagabi habang nag-iinuman. Sa sobrang kalasingan nito, hindi naman niya matim na basta iwan na lang. Lalo at nauna nang umalis ang kaibigan nito. Sa tansya niya, hindi ito sanay uminom, kaya mabilis itong nalasing. Sa tanang buhay niya, ngayon lamang siya nakatagpo ng babaeng sobrang tahimik sa umpisa, pero singdal-dal at kulit kung nalalasing. Napailing siya. Kailangan na niyang umalis. May hahabulin kasi siyang trip abroad para sa isang conference. Bye, cutie. Hindi ito ang ating huling pagkikita. Bulong niya sa mahimbing na natutulog na dalaga. Nagmamadali siyang nagbihis sa kanilisan ng lugar. Malapit na siya sa mansyon nang mapansing wala sa kanyang kamay ang wristwatch niya. Lubhang mahalaga iyon sa kanya. Pero wala na siyang panahon upang balikan pa iyon. Sigurado naman siyang ibabalik din iyon ng mga staff ng hotel sa kanya. Saglit niya lang kinuha ang mga kailangan niyang gamit saka muling sumakay ng kotse at nagpahatid sa driver sa airport. Biyahing outside the country ang trip niya ngayon. Dadalo lang naman siya sa isang conference na sigurado siyang lalo pang makakatulong sa kanya upang mapaunlad ang kanyang kumpanya. Sa edad na 28, masasabi niyang narating na ng Angels Express ang tagumpay. Napabilang ito sa kilalang kumpanya ng bansa na siyang pangunahing courier ng iba't ibang produktong lokal at maging international. Unang itinayo ito ng kanyang ama, ngunit bago pa ito binawian ng buhay dahil sa isang malubhang karamdaman, naging bagong presidente siya ng Angels Express at dito niya napatunayan na kaya niyang paunlarin at ipakilala sa buong mundo ang nasabing kumpanya. Dito lang po ang part 1. Abangan ang part 2. See you soon!